Breaking news, guys. Breaking news. Ito nga si Sara Duterte, mukhang makakasuhan ng plunder. Oo. Niluluto na ang kasong plunder, mga konser. Niluluto na ang kasong plunder, mga konser. Mga kotsero, ang kasong plunder is a criminal case. Kasong criminal ho yan. Actually, if I'm not mistaken, it is a special law. Oh, it is a special law punishing o pinaparusahan po nito ang mga specific po ito sa mga government officials. Whether they're elected or appointed or maski yung mga empleyado ng ating gobyerno. If they have committed the crime of stealing money from the coffers the of the government. Ibig sabihin, nagnakaw ng pera at gumamit ng iba't ibang mekanismo para makapagnakaw ng pera sa gobyerno mismo. Iba pa ho ito sa malversation of public funds. Iba pa ho yung graft and corruption. Yun ho mga administrative cases. Ito naman, this is a special case. This is a special law. If I'm not mistaken, it is a special law. So, mabigat ho ito, no? Mabigat ho ito. May kasama ho itong perpetual disqualification. Tapos, ibabalik mo yung pera. If I'm not mistaken, may kulong din yan. May kulong. Matindi ho ito. Mabigat itong plunder, guys. Pero may threshold siya. Ibig sabihin, ang kaso mo ay hindi plunder kung hindi lalampas ng 50 million pesos ang iyong kinurakot. So, let's say kung 49 million lang, hindi pa pasok sa plunder yun. Nakakaloko, di ba? Oo, kasi yun ang hirap pag pag nilagyan mo ng requirements na ganyan. Pag 49 million, hindi pa plunder. Graft and corruption lang yun. Or malversation of public funds. Apparently, balita po ng Bilyonaryo News. Plunder case looms for VP Duterte as House panel probes DepEd confidential fund use. Ito na naman tayo. Balik tayo sa usapang confidential funds, guys. Oo, alam natin na ngayon yan. Kung kayo po, hindi nyo pa rin alam ang balita na ito, you might be living under a rock. Dapat at this point, kapag kayo po ay lagi na nanonood sa atin, alam nyo na itong topic ng confidential funds si Sara Duterte. Marami hong layers yan. Meron ho siyang confidential funds para sa Office of the Vice President. Meron din siyang hiwalay ng confidential funds na para sa DepEd. Magkahiwalay ho yun, ha? Magkahiwalay. But if I'm not mistaken, the total is around 500 million pesos. So, ayun na nga nangyari. Bakit ngayon siya napag-iisipan? By the way, bago na pumunta dyan, hindi ho ito ang first time na si Sara ay pinag-isipan na kasuhan ng plunder. So, hindi ho ito yung first time. The first time was with Congressman Joel Chua. If I'm not mistaken, Joel Chua. Pero nung time na yun, pinag-iisipan pa lang kung kakasuhan. Oo. Nung panahon na pinag-uusapan na yung impeachment, yung hindi umattend yung nag-walk out pala si Sara sa hearing ng Committee on Good Government ng lower house. Doon pa lang napag-uusapan yung question ng plunder. Pero mukhang mas seryoso na ngayon. Mukhang mas may bigat yung mga binibitawang salita ngayon. Ba't ano ba nangyari? Ito kasi, sabi ho ito ni Senior Deputy Secretary Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. O Deputy Speaker pala. Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Pampanga ho ito, no? Congressman ng Pampanga. Raised concerns during the hearing revealing, ito ho ang kanyang natuklasan na isinuwalat sa hearing. 3 cheque. 3 checks, each for 37.5 million pesos, were issued to the Special Disbursing Officer, Edward Fajarda, for cash advances made during the first 3 quarters of 2023. 3 cheque, guys. Ang amounts ay 37.5 million kada cheque. Oo. So, ang total amount ng posibleng plunder case niya ay 112
million. 112.5 million in confidential funds. And take note mga Kojero, di ba, na-topic na natin ito a few days ago. Nalaman natin, according po kay COA, akala natin pag pinag-aaralan ng pag ino-audit rather, ang confidential funds, binubusisi din nila kung paano ginastos. Hindi pala. That's not the case. Apparently, certification lang din pala ang hinahanap. Tiwa-tiwala na lang. Tiwa-tiwala na lang, guys. O, tiwala na lang. Ganun pala ang kalakaran dyan sa confidential funds. Basta meron nakasulat, I hereby certify that the following are true and correct. The following amounts are true and correct according to the best of my recollection. Signed, Sara Zimmerman Duterte. Secretary, DepEd. Tapos, okay na. Sabi nga ni Senator Amy, nakakaloka. Nakakaloka. Ba naman yun? Sabi pa, Gonzales questioned whether the funds were properly used, noting their allocation as confidential funds for DepEd program. He said that if Duterte, who was DepEd secretary at the time, cannot provide a clear accounting of the funds, the committee may recommend filing a plunder case and non-bailable offense punishable by life imprisonment. Non-bailable na. Number one, non-bailable. Pangalawa, punishable by life imprisonment, reclusion perpetua, guys. Pag napatunayang ikaw ay nagkasala ng plunder. Ika nga ni Amy Marcos ay nakakaloka. Ito sabi ni Gonzales, ito sabi ni Don Gonzales, kung ang vice-presidente bilang pinuno ng DepEd noong panahong yun ay hindi makapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung paano ginamit ang perang ito, yung 112 million, tungkulin namin na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang, kabilang ang kasong plunder upang maprotektahan ang interes ng publiko. Alam niyo mga Kojero, dito na mag-uumpisa yan. Mukhang nakikinikinit ako ng impeachment. Dito na umpisahan yan. Maniwala kayo, dito na umpisahan yan. Oo, nakikinikinit ako ng impeachment next year. Anyway, sabi, during the hearing, Gonzales directed specific questions to DepEd Undersecretary of Finance, Annalyn Sevilla, who confirmed, o DepEd to kinumpirma ng DepEd, that Fajardo encashed the checks in line with standard cash advance procedures for confidential funds. However, she clarified that her office's role was limited to processing the disbursement with no oversight on how the funds were spent. Kahit may problema sila dito. May problema dito ang DepEd. Si Sara pala may problema dito. Kasi hindi magre-release ng confidential funds kung walang sulat ng secretary. Nasa rules and regulations so yan. So tatamaan sila dyan. Kasi it's one thing to request. Iba po kasi yung nag-request ka ng pondo at binigyan ka sa kung paano mo ginamit yung pondo. Kasi ganyan, dyan sila ngayon nagtatago sa issue ng confidential funds. Legal daw yung paggamit ng confidential funds kasi pinayagan sila ni Bongbong Marcos. Hindi ho. Pinayagan po sila na magkaroon ng confidential funds galing sa contingency funds. Yun lang ho ang limitasyon, yun lang ho ang involvement ng Pangulo dyan. And that's for 2022 pa, hindi pa ito yung 2023. Di ba po yung issue ng paggamit? At kaya po dyan nagtatago ngayon si Sara Duterte. Nililito niya ang taong bayan doon sa issue na yun. Di ba? Parang yung sinasabi ni Sara Duterte na iba yung pag sinabi kong huhukayin yung hindi krimen magsabi na ipapahukay ko si Apo Lakay. Krimen lang siya kapag pinahukay ko na. Ganon din ho yun dito sa kaso ng confidential funds. Iba ho, yung pinayagan siyang magkaroon ng confidential funds na galing sa contingency funds, which is legal. Legal ho yun. Ang illegal ho, at pwedeng maging source ng graft and corruption or plunder, ay yung kung paano ginamit. Malay ba ng presidente kung nakukurakutin ni Sara Duterte, di ba? Bati-bati pa sila nun. Hindi pa alam lahat ng kababuyan nitong Sara Duterte. Gonzales also noted discrepancies in the documentation, pointing out that the funds were marked as maintenance and other MOOE instead of confidential funds in the disbursement vouchers. This mislabeling, he argued, raises concerns about whether the funds were used for their intended purposes. So, hindi pa pala inireport ng tama. Lumabas siya, inilabas yung budget as confidential funds.
Sa report ng COA, sa report ng DepEd sa COA, ang lumabas, siya ay maintenance and other operating expenses or regular funds. So may aspeto pa dito ng fraud. The funds in question are part of the 150 million allocated to DepEd in 2023. Ito nga. Sabi pa ni Dong Gonzales, kung hindi maipaliwanag ang paggamit ng 112 million, we may have no choice but to consider recommending the filing of a plunder case. Ay, yun. Kasi kailangan niya magsalita. Hindi ho pwedeng manatiling tahimik dito si Sara Duterte. Ganun kalala to, guys. Hindi ho ito simpleng kaso. At hindi lang ho ito yung first time na meron silang mislabeling. Mislabeling dito. Naalala niyo to? Yung sa Youth Summit ng AFP. Hindi raw nagbigay ng 15 million. Ang ginamit lang, naalala niyo to yung issue na to? Yung sa certification galing sa AFP na nagbibigay daw ang OVP ng 15 million sa AFP. Galing daw yun sa confidential funds, yung 15 million na ibinibigay sa AFP. Paano ngayon yan? Mislabeling din yan? Kasi humihingi sila ng certification na ginamit daw nila confidential funds sa youth summits. Another plunder case. So ayun, 15 million to guys. Oh. Tapos sabi ng AFP, hindi, walang binibigay sa amin. Wala akong binibigay sa amin. Yun yung mga problema dito. Hindi pa doon, mga kutsero, meron pang iba. COA, Sara left DepEd with 12 billion pesos. Disallowances, suspensions, and charges. Grabe siya. Hindi ko alam. Saan humihila ng tigas ng mukha itong si Sara Duterte. Kung makakasuhan siya, mapipilitan maglabas ang Office of the Ombudsman ng salin ni Sara Duterte. Malas ng mga grupo ng Duterte. Kasi, may presidential immunity. Kasuhan muna nila sa presidente bago sila bigyan ng salin. Napakalinaw ho ito na pang-aabuso ng tiwala ng taong bayan. Imagine mga kutsero. Nag-ikot-ikot siya sa buong bansa. Kasama si PBBM. Alam niya kasi na kuha ni presidente ang puso ng mga Pilipino during that time. Alam niya yun eh. Alam niya yun. Mga kutsero, surveys pa lang, alam natin lamang si PBBM ng 30%. Di ba? 30% ng population gusto iboto si PBBM. Tapos yung 70% pinaghati-hatian na ng mga dilawan, mga NPA, ng mga ibang kalaban ni Presidente. Alam na natin yan noon pa. So, sumama siya. Oo. Although sinasabi ni Sara na si PBBM doon lumapit sa kanya. Pero nung nakakampanya siya, sinabi niya, siya ang kumausap kay Presidente. And then, pareho silang nahalal. Okay? Kaya siya nagtatampo kasi hindi niya nakuha yung mga gusto niya. Which is, apparently, chartered flights using the AFP, using the presidential plane, going to and from Davao City. Parang kasama yata yun eh. At saka yung pagiging DND secretary. Hindi niya nakuha pareho. Tatampo siya. Pero siguro, let's give her credit na nung nagtatampo siya, tahimik siya. Diba? Let's give her credit. Pero, all things came to a head nung pinag-usapan na yung confidential funds. Which, by the way, si Presidente protected her from. Pinotektahan siya ni Presidente sa issue ng confidential funds, by the way. Di ba, pinagtanggol nga siya doon. Sabi ng mga makabayan black, i-impeach na si Sara. Ano sabi ni PBBM? No, ba't siya i-impeach? Hanggang sa mag-resign siya sa DepEd, pinagtatanggol siya ng Presidente. Hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin siya ng Presidente. Alam niyo ba yun? By not talking about her, by not responding to her accusations, pinoprotektahan pa rin siya ng Presidente. Si Digunggo nga, kung pagsalitaan si Leni Robredo, parang katulong lang niya sa bahay. Pero si PBBM, wala kayo narinig. Pinoprotektahan, nung nagkaroon ng launching ng bagong Pilipinas, nasaan si Amy at si Sara? Nasa Davao. Dumaan lang sila doon sa Luneta. Si Amy nga, di pa pumunta ng Luneta. Tapos, nung lantarang-lantaran yung issue ng cocaine, nakisaw-saw si Sara doon. Nakiisa siya doon sa mga cocaine na. Tapos ngayon, galit sila lalo kasi tahimik naman si Presidente. Tapos ngayon, nagsasabi sila, kasi pinabayaan ng Presidente si Sara ganyan. Pinabayaan, taga sa mga DDS na to. Pinabayaan, alagang-alaga nga si Sara ng Presidente. Tapos ngayon, bigla siyang magwawala ng ganyan.
Walang ganun. Tsaka anong connection ni Anong connection ni PBBM sa investigasyon ng lower house maliban sa pinsan niya yung house speaker? Ba't kontrolado ba niya yung house speaker? Yung ba ibig natin sabihin doon? Tingin nyo? Ganon si PBBM? Hindi porke katabi ni Presidente, ibig sabihin, isa sila ng utak. No. Kapag may nagsabi sa inyo ng ganon, ginagawa kayong angat nun, kaya maniniwala doon. Kahit katabi, halimbawa ako ngayon, katabi ko sa Presidente, hindi ibig sabihin nun na pareho kami ng utak. Kasi sinasabi ng mga DDS, hindi impluwensya ni Marcos yan nangyayari ngayon sa lower house, ganyan. Alam niyo, mga kotso, kung ganun tumrabaho si Digonggong dati, iba ngayon. Si Digonggong kasi ganun. Rubber stamp lang ang lower house ng panahon na yon, kaya nga nakapwesto si Velasco. What will happen to this? I think pag kailangan lang talaga ng committee report. Kailangan talaga yung committee report. Hanggat walang susumiting committee report, hindi makakapagawa ng masusing investigasyon ng ombudsman. Ombudsman kasi yan eh. Office of the Ombudsman. And kapag pag na-ombudsman sila, diretso na yun ng Sandigan Bayan. Tapos doon na magkakaroon ng hearing. Sandigan Bayan is the court for cases like graft and corruption, plunder. Yan, doon yan sa Sandigan Bayan. I'm looking forward to it. Pero papunta na tayo sa exciting part. Abangan lang natin. Papunta na yan dyan. For sure. Baka mauna pa si Baka nga mauna pang ma-impeach si Sara bago bumaba ng pwesto si BBM. Kasi pag na-file mo na yung kaso na yan, meron ka ng ground. Meron ka ng ground for impeachment. Yun nga, betrayal of public trust, di ba? I would think. Mauna siya ma-impeach bago siya makasuhan ng plunder. Kasi matagal yung kaso na yan. Tinan nyo yung kay Enrile, inaabot na 1 dekada. Di ba? Yung kay Enrile. So, maraming po salamat again sa inyo pong sa inyo pong suporta sa atin. Please don't forget to like, share, and subscribe. Okay, and I'll see all of you sa ating next Coach Riot Live. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?